Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Danino Wamar, shout out kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2,921 hanggang 2,925. Hindi makatwiran na minamaliit ni Zhong Changkyo ang Aaron. Bukod sa edad ni Aaron, may isa pang dahilan, iyon ay, hindi masama ang sariling lakas ni Zhong Changkyo. Ang lahat ng lugar ng pamilya Nangang na katulad ng kulungan ng Dixon ay pinamamahalaan ni Zhong Changkyo. Mula sa puntong ito, sapat na upang ipakita ang lakas ni Zhong Changkyo. Huwag mo akong ipagpaliban, pangunahan mo. Sabi ni Zhong Changkyo. Tumanggaw si Nangang Chenkyo ng may kumpiyansa. Dahil siya ay ipinadala ng pamilya Nangang, tiyak na makapangyarihan siya, kaya hindi siya nag-alala. Inimbestigahan na ni Nangang Chenkyo ang tirahan ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang magplano laban sa Aaron. Paanong hindi niya malalaman kung saan nakatira si Aaron? Hinimok ng driver ng pamilyang Han, nakiisa rin si Han Jun sa kasiyahan at direktang pumunta sa komunidad ng Aaron. Lola, nakatira siya sa isang bulok na lugar. Pagkababa ng bus, naiinis na sabi ni Han Jun. Nakangiting hinawakan ni Nangang Chenkyo ang ulo ni Han Jun at sinabing, ang isang taong may katayuan ay maaari lamang manirahan sa ganoong lugar. Ano ang kakaiba? Han Junli syempre nodded. Iniwan ang pamilya Han, Aaron kung ano ang mga kwalifikasyon upang manirahan sa isang magandang lugar. Nanalo lang siya ng tagumpay sa Wuji Summit, at ang tagumpay ay wala sa lahat. Cut the crap and let's go, naiinip na sabi ni Zhong Changkyo. Malaki ang init ng ulo ni Nangang Chenkyo, ngunit sa harap ni Zhong Changkyo, marami siyang pinag-uugnay. Natatakot ako na iyon ang ekspresyon ng pambubuli. Sa mukha ng apo niya, mayabang siya. Sa mukha ng pamilya Nangang, para siyang aso na humihingi ng awa. Dahan-daang lumapit sa pinto ng Aaron. Matapos pinindot ni Han Jun ang doorbell, naiinis niyang pinunasan ang kanyang mga daliri. Tila natakot siya na baka makontamina siya ng doorbell. Nang masayang binuksan ni Shi Jing ang pinto at naisip na babalik na ang Aaron, biglang tumigas ang kanyang ekspresyon. Sa halip na makita si Aaron, nakita niya si Nangang Chenkyo, Han Jun at isang estranghero. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Shi Jing. Walang respeto si Han Jun sa kanyang biyolohikal na ina. Kahit na sa kanyang puso, si Shi Jing ay hindi isang elder. Aaron, hayaan mo siyang lumabas. Napakawalang galang na sabi ni Han Jun. Namutla ang mukha ni Shi Jing. Door-to-door trouble ba ito? Wala siya sa bahay. Sabi ni Shi Jing. Kapag nagtago ka, hindi ka ng ahas makakita ng tao. Gusto mo bang maging pagong? Han Jun disdained na sabihin, ngunit din taasan ang kanilang volume, sana Aaron ay maaaring marinig sa kanya. Gayunpaman, ang Aaron ay talagang wala sa bahay ngayon. Kahit na magsalita siya ng malakas, hindi siya naririnig ni Aaron. Gumamit ka ng busina para sumigaw, wala siya sa bahay, sorry, hindi malayo. Dahil doon, handa nang isara ni Shi Jing ang pinto. Inilahad ni Nangang Chenkyo ang kanyang kamay sa oras na ito at direktang hinarang ito. Sa malamig na boses, sinabi niya kay Shi Jing, how dare you stop me outside the door? Nakalimutan mo na ba ang iyong identity? Matagal nang hindi nasisiyahan si Shi Jing kay Nangang Chenkyo, ngunit bagamat iniwan na niya ang pamilyang Han ngayon, siya ay binubuli ni Nangang Chenkyo sa loob ng maraming taon, na bumuo ng isang uri ng takot kay Nangang Chenkyo sa kanyang puso. Ito ay nasa kanyang nakatagong kamalayan, kaya kapag humarap siya sa malamig na ekspresyon ni Nangang Chenkyo, hindi maiwasan ni Shi Jing na matakot. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Shi Jing. Dahil hindi siya bumalik, hihintayin ko siyang bumalik.
Binuksan ni Nangang Chenkyo ang pinto at dumiretso sa loob ng bahay. Well, ano ang pinagkaiba ng lugar na ito sa doghouse? Napakalakas niya kaya nakatira pa siya sa ganoong lugar. Pagkapasok sa pinto, walang awang tumawa si Hanjun. Dahil ang mga gamit sa bahay ay iniwan ng dating may-ari, medyo sira na. Gayunpaman, ang Aaron ay walang pakialam sa kanila at ayaw silang palitan. Make yourself at home. Babalik ako sa kwarto ko. Ayaw harapin ni Shijing ang mukha ni Nangang Chenkyo. Dahil hindi niya ito maalis, maaari lamang siyang mawala sa paningin at sa isip. Kasabay nito, kailangan niyang ipaalam sa Aaron ang tungkol dito, para magkaroon ng psychological na paghahanda ang Aaron. Napakunot-noo si Nangang Chenkyo sa sandaling isinara ni Shijing ang pinto, at pagkatapos ay agad na pumunta sa pintuan ng silid, masiglang sinipa ang pinto. Natatakot siya na ipaalam ni Shijing ang Aaron, na magpapatakot kay Aaron na umuwi, kaya kailangan niyang pigilan siya. Umalis ka na dito. Napakabait ni Nangang Chenkyo. Panik Shijing hawak ang mga kamay ng telepono ay nanginginig, handa na lamang upang i-dial Aaron numero, ang pinto ay biglang bukas, at halos ang buong pinto ay sira. Ang kakaibang lalaki, nakatayo sa pintuan, ay halatang ginawa niya. Nang makita ni Nangang Chenkyo si Shijing na may hawak na mobile phone, agad niya itong inalis at sinampal sa mukha si Shijing. Gusto mo bang ipaalam sa kanya? Napakatapang mo. Dahil dyan, si Nangang Chenkyo ay isa pang galit na sampal sa mukha. Namula at namamaga agad ang mukha ni Shijing. Tumingin si Hanjun sa kanyang ina na binugbog, hindi lamang nagkaroon ng kaunting sakit sa puso, ngunit tumawa din, tila napakasaya, napakasaya. Nay, apo mo rin siya, at makikita mo sa iyong mga mata ang kanyang mga nagawa. Kung patuloy kang magtitiyaga, natatakot ako na hindi ka na magkaroon ng pagkakataong magsisi sa hinaharap. Tinakpan ni Shijing ang kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa sakit, ngunit hindi ito kasing lamig ng kanyang puso. Han 3,000, mga nagawa ng Aaron. Hindi sa puso ni Nangang Chenkyo, hindi niya inamin ang mga bagay na ito. Kahit na ang labas ng mundo ay gumawa ng isang malaking pagbabago sa Aaron, ang ilang mga tao ay nagtataka pa rin kung bakit ang gayong makapangyarihang tao ay itinuturing na isang basura ng pamilyahan. Ngunit hindi nagising si Nangang Chenkyo. Kahit ngayon, iniisip pa rin niya na si Hanjun ang kinabukasan ng pamilyang Han. Ang lahat ng mayroon sa Aaron ngayon ay pekeng, Shijing, kapag ikaw na ang magturo sa akin sa mga bagay-bagay, ikaw lang ang manugang ng aking pamilyang Han. Huwag masyadong mataas ang sarili. Hanggat sasabihin ko, hihiwalayan ka ni Han Cheng. Ano ka ba sa tingin mo? Naiinis na sabi ni Nangang Chenkyo. Napangiti ng mapait si Shijing. Hindi niya iniisip iyon, pero alam niya na kung talagang hiling ni Nangang Chenkyo, baka, gagawin ito ni Han Cheng. Pero ano ang mahalaga? Mula sa sandaling iyon lumabas siya sa compound ng pamilya Han, hindi itinuring ni Shijing ang kanyang sarili bilang pamilya ng Han ngayon gusto lang niyang bumawi sa kawalan niya ng Aaron bilang isang ina sa loob ng maraming taon, pumikit ako at maghihintay, para sa araw na pagsisihan mo ito, sabi ni Shijing. Si Nangang Chenkyo, na naiinis sa pangungusap na ito, ay muling sinampal sa mukha si Shijing. Sa oras na ito, isang boses na puno ng lamig ang biglang dumating mula sa likuran ng maraming tao. Nangang Chenkyo, ano ang ginagawa mo? Panipi. Matapos marinig ang boses ni Aaron, lumingon si Zong Changkyo sa isang iglap. Bagamat ngayon lang siya naakit kay Nangang Chenkyo, hindi niya napansin na may sumulpat sa likod niya, na ikinatakot ni Zong Changkyo. Kung siya ay hindi isang bata, ngunit ang kanyang sariling kaaway, kung gayon siya ay bumagsak sa isang pool ng dugo. Aaron, bumalik ka na. Sabi ni Nangang Chenkyo kay Aaron na may malungkot na ngiti. Kung ikukumpara sa pagpapahirap kay Shijing, mas handang tumutok si Nangang Chenkyo sa Aaron. Ang mukha ni Aaron ay parang hamog na nagyelo. Lumapit siya kay Shijing. Sa oras na ito, halatang namamaga ang mukha ni Shijing, at ang mga fingerprint sa kanyang mukha ay pula at maliwanag, na naging dahilan upang agad na tumaas ang galit ni Aaron. Nangang Chenkyo, hindi ito ang tambalan ng pamilyang Han, o ang lugar kung saan maaari kang maging mayabang. Sabi ni Aaron, kinakagat ang kanyang mga ngipin sa likod. Bahagyang ngumiti si Nangang Chenkyo. Kasama si Zong Changkyo, hindi siya natatakot sa Aaron. Higit pa rito,
Kahit na hindi ito ang site ng compound ni Han, hindi pinapansin ni Nangong Chenkyo ang Aaron. Paano niya mapapahalagahan kung ano ito? Aaron, hindi ka mapipigilan ng pamilya Han. Napagpasyahan kong bigyan ka ng ibang lugar. Simula ngayon, mawawala ka na ng tuluyan sa Yanjing, at ang pangalan mo ang magiging pupe ko. Sabi ni Nangong Chenkyo. Alam ni Aaron na hindi siya lalapit sa kanya nang walang dahilan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagganap sa Wuji Summit ay sapat na para matanto ni Nangong Chenkyo ang kanyang kapangyarihan. Ngayong nandito na siya, may dinadala siyang kakaibang lalaki sa tabi niya, halatang katulong. Sinabi ni Han Cheng na si Nangong Chenkyo ay humingi ng tulong kay Nangong Bolang. Siya siguro ang pinadala ni Nangong Bolang. Taga Nangong Bolang ka? Tanong ni Aaron kay Zong Changkyo. Ang mga salitang ito ay, ang South Temple 1000 taglagas sa mga mata flash isang sutla iba't ibang kulay. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi maaaring malaman ng Aaron sa pamilya ni Han, at walang nakakaalam ng pangalan ni Nangong Bolang maliban kay Han Tianyang, ngunit, paano malalaman ni Aaron? Paano mo nakilala si Nangong Bolang? Hindi makapaniwalang tanong ni Nangong Chenkyo. Aaron liwanag ng ngiti, sinabi, ikaw ay inabandona ng pamilya Nangong, bilang isang dispensable piraso ng chess, Nangong Bolang ay handang tumulong sa iyo, hindi alam ay sa labas ng pakikiramay, o sa tingin mo ay may halaga. Ang mukha ni Nangong Chenkyo ay ganap na nagbago. Paano malalaman ng Aaron ng malinaw? Nang pakasalan niya si Han Tianyang, talagang kinuha siya bilang isang sangla, na naging daan din para makontrol ng pamilya Nangong ang pandaigdigang ekonomiya. Gayunpaman, si Aaron, bilang isang tagalabas, paano niya malalaman ang mga lihim na bagay na ito? Ikaw, bakit ang dami mong alam, paano mo nalaman yan? Tanong ni Nangong Chenkyo. Siyempre alam ni Aaron na kahit si Nangong Bolang ay kailangan siyang tulungan. Bumalik ka at sabihin mo kay Nangong Bolang na ako lang ang makakatulong sa kanya sa gusto niyang gawin. Kahit gaano pa karami ang sentro niya sa mundo, hindi ito nakakatulong sa layunin niya. Kung gusto mong makuha, lumapit ka sa akin, tao. Sinabi ni Aaron kay Zong Changkyo. Ang sentro ng lupa, nakaramdam si Zong Changkyo ng tibok sa kanyang puso. Ang sentro ng mundo ay isang napakalihim na plano ng pamilya Nangong. Aaron, bilang isang tagalabas, paano niya nalaman ang ganoong sikretong bagay? Anak, pinabayaan kitang mabuhay, ngunit ngayon kailangan mong mamatay. Hindi Changkyo na patayin si Aaron. Susunod lang siya sa plano ni Nangong Chenkyo. Ngunit ngayon, alam na ni Aaron ang sikreto ng pamilya Nangong, kaya kailangan niyang hilingin kay Aaron na mamatay. Bukod dito, ang bagay na ito ay hindi na nangangailangan ng pahintulot ni Nangong Bolang. Walang anumang opinyon si Nangong Bolang tungkol dito, dahil masyadong maraming alam ang Aaron. Sa iyo, kaya mo ba akong Kaya mo ba akong patayin? Sabi ng Aaron. Malamig na bamantong hininga si Zong Changkyo at sinabing, anak, napakababa mo sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sa sandaling bumaba ang boses, si Zong Changkyo ang nanguna at hindi nagpakita ng senyales ng pananatili. Desidido siyang patayin si Aaron. Nang makakita ng malamig na flash sa palad ni Zong Changkyo, ipinalakpak ni Aaron ang kanyang kamay sa dibdib ni Zong Changkyo ng mas mabilis na pagkilos. Mahusay na lakas, direktang humantong sa Zong Changkyo kahit pabalik ng ilang hakbang, at sakit sa dibdib, hayaan Zong Changkyo maunawaan Aaron ay hindi isang simpleng kalaban. Anak, hindi ko inaasahan na may kakayahan ka pala. Sabi ni Zong Changkyo. Hindi gaanong nagsalita si Aaron, pinatay ni Zong Changkyo ang kanyang puso. Kung hindi niya ito lubusang nasusupol, hindi siya magkakasundo. Siyempre, hindi papatayin ng Aaron si Zong Changkyo. Kailangan pa rin niya si Zong Changkyo para magdala ng mensahe para sa kanya. Kung wala kang use value, wala kang pagkakataong mabuhay. Maging masaya ka na kapakipakinabang ka pa rin. Sabi ni Aaron. Ngumisi si Zong Changkyo at sinabing, ngayon lang ako naging pabaya. Sa tingin mo ba hindi kita matatalo? Sa opinyon ni Zong Changkyo, ngayon lang siya naging pabaya. Hindi niya inisip ang mga kapintasan niya. Kaya naman nangyari ang ganitong kahihinatnan. Ngunit para sa Aaron, hanggat gusto niya, si Zong Changkyo ay kamamatay lamang. Ngayon ang Aaron ay may buong balangkas at naabot na ang banal na kaharian ng mundo ng Xuanyuan. How can the strength of ordinary people like the earth compare with him,
Alam mo ba kung ano ang kawalan ng pag-asa? Nakangiting sabi ni Aaron. Gusto lang magsalita ni Zhong Changkyo, biglang napagtanto na hindi alam ni Aaron kung kailan, ay lumitaw sa harap niya, napakalapit. Isang malakas na banta ang tumama, nang si Zhong Changkyo ay handang lumaban, hinawakan ng isang kamay ni Aaron ang kanyang leeg biglang napagtanto ni Zhong Changkyo na ang kanyang mga paa ay nasa lupa, at ang kanyang paghinga ay naging mas mahirap. Paano? Paano posible? Gaano posible? Si Zhong Changkyo ay puno ng gulat at sinabi iyon saglit, hindi man lang niya alam ang nangyari, pero kinurot na siya ni Aaron, don't move. Natatakot akong maputol ang lalamunan mo nang hindi sinasadya. Magiliw na paalala ni Aaron. Hinayaan ng pangungusap na ito na kumalma si Zhong Changkyo, huwag maglakas loob, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na magpadala ng mensahe para sa akin at hayaang puntahan ako ni Nanggang Bolang, sabi ni Aaron. Si Zhong Changkyo ay hindi na makahinga at hindi makapagsalita. Patuloy lang siyang kumurap bilang tugon sa Aaron, ang lakas ko ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala, dahil isa rin akong ganap na hari sa lugar na tinutugis ni Nanggang Bolang. Patuloy ni Han. Nanggang Bo Mausoleum ay naghahanap ng lugar. At siya ang ganap na hari doon. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zhong Changkyo kung gaano niya minamaliit ang Aaron. Napagtanto din niya kung gaano katawa-tawa na gusto niyang patayin si Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!